Ako si Miguel, 12 taong gulang. At ito ang kwento ng aming buhay na nagbago dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Kasama ko ang aking kapatid na si Ella, 10 taong gulang, mas bata sa akin, ngunit puno ng tapang at tibay. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng araw ay magiging simula ng isang paglalakbay na puno ng aral at pagbabago. Isang umaga, habang papunta kami sa paaralan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may mangyayaring hindi ko inaasahan. Ang mga ulap ay madilim at tila ba nagbabadya ng ulan. Pero hindi namin alintana dahil sanay na kami sa ganitong panahon. Bitbit namin ang aming baon at sa aming paglalakad, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Pagdating namin sa paaralan, mas lalong lumala ang aking nararamdaman. Nagmamadali kaming pumasok sa aming silid-aralan, ngunit sa kalagitnaan ng klase, biglang nagkaroon ng kaguluhan. May isang lalaki na biglang pumasok sa paaralan, tila ba may hinahanap. Nagsimulang magtakbuhan ang mga estudyante at sa gitna ng kaguluhan, nakita kong nawawala si Ella. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Kinabahan ako at pilit na hinanap siya sa loob ng paaralan. Ang mga guro ay nag-utos na manatili kami sa loob ng mga silid-aralan pero hindi ko magawang hindi siya hanapin. Sa bawat hakbang na aking ginawa, naramdaman ko ang takot at pag-aalala. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sa wakas, nakita ko siya sa likod ng paaralan, nakayuko at umiiyak. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi niya na may isang lalaking sumubok na kunin ang kanyang bag, ngunit nagawa niyang tumakas. Doon ko napagtanto na ang takot na naramdaman ko ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa kanya. Umiiyak si Ella at sa mga sandaling iyon, naramdaman kong kailangan ko siyang protektahan. Pero paano? Paano ko siya mapapasaya sa kabila ng nangyari? Habang yakap ko siya, naisip ko na ang pagbabahagi ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa kalakasan ng loob at pagmamahal. Dahil sa pangyayaring iyon, napagtanto ko na ako'y may responsibilidad sa kanya bilang kuya. Kailangan ko siyang turuan na maging matatag at matapang. At sa kabila ng takot na nararamdaman ko, kinailangan ko ring ipakita sa kanya na maaari naming harapin ang kahit anong pagsubok basta't magkasama kami. Ngunit sa mga sumunod na araw, isang lihim ang aming natuklasan. Ang lalaking kumuha ng kanyang bag ay hindi lamang isang simpleng magnanakaw. May mas malalim na dahilan kung bakit siya nasa paaralan at tila ba may mas malaking plano. At dito nagsimula ang tunay na hamon sa aming buhay. Sa mga nagdaang linggo, hindi ko mapigilang mapansin ang kakaibang pagbabago sa aming tahanan. Parang may hangin ng pag-asa at pagkakaisa na lumilipad sa aming mga silid. Ako si Miguel, ang mas nakatatandang kapatid, at sa kabila ng aming madalas na pagtatalo ni Carlo, ang aking kapatid na mas bata ng 2 taon. Tila may liwanag na unti-unting sumisilip sa pagitan naming dalawa. Simula nang mangyari ang insidente sa aming paboritong laruan, natutunan naming makinig sa isa't isa. Nagsimula kaming magbahagi ng mga kwento tungkol sa aming araw sa eskwela, mga bagay na nagpapasaya at nagpapalungkot sa amin. Ngayon, mas madalas na naming ginagawa ito tuwing hapunan habang si Mama at Papa ay nakikinig sa aming mga munting tagumpay at kalungkutan. Isang gabi, habang kami ni Carlo ay naglalaro ng board game sa sala, napansin ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Carlo, may problema ka ba? Tanong ko habang inaayos ang mga piyesa sa board. Miguel, natatakot ako sa palabas ng klase namin sa pagtatapos ng buwan. Hindi ko alam kung kaya ko bang mag-perform sa harap ng maraming tao. Pag-amin ni Carlo, halos pabulong. Napabuntong hininga ako, naalala ang sarili kong karanasan noong una akong sumali sa patimpalak sa paaralan. Alam mo, Carlo,
Minsan ang takot ay nagiging tulay sa mga bagay na hindi natin inaakalang kaya natin. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan mag-practice. Alok ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Talaga, kuya? Matutulungan mo ako? Tanong niya, puno ng pag-asa. Oo naman. Mag-practice tayo tuwing hapon pagkatapos ng klase. Gagawin natin itong masaya, sagot ko, sabay ng ngiti. Simula noon, naging parte na ng aming araw-araw na gawain ang pag-practice ni Carlo para sa kanyang pagtatanghal. Tuwing hapon, pagkatapos ng aming mga takdang aralin, kami ay pupunta sa bakuran upang doon siya mag-practice. Minsan sinasamahan namin ng musika at sayaw para mas lalo siyang ganahan. Ang aming simpleng bakuran ay naging entablado ng kanyang mga pangarap. Habang tumatagal, hindi ko mapigilang humanga sa determinasyon ni Carlo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang loob. Natutunan niyang magtiwala sa kanyang kakayahan at unti-unti ko ring natutunan na maging mas mapagpasensya at mapagbigay. Sino ang mag-aakalang ang simpleng pagtulong na ito ay magiging daan para sa mas malalim na pagkakaintindihan namin bilang magkapatid. Isang araw bago ang kanyang pagtatanghal, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng malaking puno sa aming bakuran, biglang nagsalita si Carlo. Kuya, salamat ha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti ako, ramdam ang init ng kanyang pasasalamat. Basta tandaan mo, Carlo, nandito lang ako. Ang mahalaga ay mag-enjoy ka. Huwag mong kalimutan na ang pagtatanghal ay para sa iyo, hindi para sa iba. Mahigpit ko siyang niyakap, ramdam ang pagka-proud sa kanyang mga nagawa. Dumating ang araw ng pagtatanghal. Ang gym ng paaralan ay puno ng mga magulang, guro at estudyante. Habang papalapit na ang oras ng pag-perform ni Carlo, hindi ko mapigilang kabahan para sa kanya. Ngunit alam ko, handa siya at ginawa namin ang lahat ng makakaya upang maging maayos ang kanyang pagtatanghal. Nang siya ay umakyat sa entablado, tahimik ang lahat. Naramdaman kong hinawakan ni Mama ang aking kamay, tila sinasabing nandito kami para sa kanya. Nagdasal ako sa aking sarili, sana magawa niya ito, at nagsimula si Carlo. Sa simula ay may bahagyang pag-alinlangan, ngunit habang tumatagal, nagliliwanag ang kanyang mukha. Parang nakita ko si Carlo na ibang tao, puno ng kumpiyansa at kasiyahan. Hindi ko mapigilang mangumiti habang pinapanood siyang magtagumpay sa kanyang sariling laban. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal, isang kakaibang bagay ang nangyari. Biglang nagkagulo ang ilaw sa entablado. Nagpatay sindi ito na ikinagulat ng lahat. Si Carlo ay natigilan, ramdam ko ang kanyang takot mula sa kinatatayuan ko. Ang gym ay napuno ng bulungan at pag-aalala. Nasa gitna kami ng isang krisis at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa likod ng entablado, nakita ko si Carlo na tila may naisip na solusyon. Ano ang gagawin niya? Paano niya haharapin ang ganitong sitwasyon? Sa pagkakataong iyon, naintindihan ko na ang aming kwento ay hindi pa huli. Ang aming paglalakbay ng pag-unawa at pagkakaisa ay may bagong kabanata na dapat tuklasin. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging abala ang aming mga buhay. Si Ate Liza ay natutunan kong hindi lamang palaging seryoso. May mga pagkakataon rin palang kaya niyang maging masayahin at magaan kasama. Nagpatuloy ang mga pag-uusap namin tungkol sa mga bagay na dati ay hindi ko alam na mahalaga rin pala sa kanya. Isang umaga, habang kami ay nag-aalmusal, tinanong ako ni Ate Lisa kung gusto kong sumama sa kanya sa kanilang field trip. Nagulat ako sa kanyang alok. Madalas ay hindi niya ako inaanyayahan sa mga ganitong gawain. Ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman kong may sinseridad sa kanyang mga mata. Dumaloy ang excitement sa akin at agad akong pumayag. Ang field trip ay sa isang lumang museo sa labas ng bayan.
isang lugar na puno ng kasaysayan at misteryo. Habang nasa bus kami, si Ate Lisa ay masiyang nagkukwento tungkol sa mga bagay na kanyang inaasahan makita. Unti-unti, naramdaman ko ang kanyang saya at interes sa mundo ng kasaysayan. Hindi ko alam, ngunit sa mga sandaling iyon, tila may koneksyon na nabuo sa aming dalawa. Pagdating sa museo, kami ay namangha sa mga sinaunang bagay na nakadisplay. Nakikita ko ang kislap sa mga mata ni Ate Lisa habang isa-isa niyang tinuturo ang mga bagay na kanyang nabasa na sa libro. Ang kanyang kaalaman ay nagbigay kulay sa mga kwento ng nakaraan at ako'y nakinig, hinayaan siyang manguna sa aming paglalakbay. Sa likod ng museo ay may isang maliit na hardin. Naglakad kami roon at naupo sa isang lumang bangko. Dito, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga pangarap. Sinimulan ni Ate Liza ang kanyang kwento at sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang mga plano. Gusto pala niyang maging isang guro upang makapagbahagi ng kaalaman sa iba. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa akin. Nakakatuwa pala ito, bunso, sabi ni Ate Liza habang nakatingin sa malayo. Naisip ko, mas maganda kung isasama kita sa mga ganitong lakad. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam na may kasama. Ngumiti ako. Naramdaman kong unti-unti kaming nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kahalaga ang aming relasyon bilang magkapatid. Hindi lamang ito tungkol sa mga bagay na aming pinaghahatian, kundi pati na rin sa mga karanasan at pangarap na aming ibinabahagi. Habang kami ay nag-uusap, may isang matandang lalaki na lumapit sa amin. Siya ay may hawak na lumang libro at inabot ito kay Ate Liza. Alam kong mahilig ka sa kasaysayan, Hija, sabi ng matanda. Ito ay isang espesyal na libro tungkol sa lugar na ito. Nagpasalamat si Ate Liza at agad niyang binuklat ang libro. Sa bawat pahina, may mga lumang larawan at kwento tungkol sa museo at sa mga taong minsang nanirahan dito. Habang nagbabasa si Ate Liza, napansin ko ang isang larawan na tila pamilyar. Isa itong larawan ng dalawang batang magkahawak kamay sa harap ng museo, parang kami. Ate, tingnan mo ito, sabi ko, itinuturo ang larawan. Napatingin siya at ngumiti. Parang tayo nga, sagot niya, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na kwento. Tungkol ito sa dalawang magkapatid na minsang naglakbay sa museo at natutunan ang kahalagahan ng pagbabahagi sa isa't isa. Habang binabasa namin ang kwento, naramdaman ko ang pag-ugnay nito sa amin. Ngunit may isang bahagi ng kwento na hindi pa namin nababasa. Sa dulo ng libro ay may ilang pahina na tila ay sinadyang ipitin at hindi namin mabuksan. Ano kaya ang nasa likod ng mga pahina? Tanong ko kay Ate Lisa. Napatingin siya sa akin, tila may iniisip. Hindi ko alam, pero parang may mahalaga itong tinatago, sagot niya, at sa kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Sa aming pag-uwi, hindi mawala sa isip namin ang misteryo ng libro. Sa kabila ng kasiyahan na dulot ng aming paglalakbay, alam naming may bahagi pa itong hindi namin lubos na nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming natutunan ay ang kahalagahan ng pagsasama at pagbabahagi, isang aral na hindi namin malilimutan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ano ang lihim na nasa likod ng mga pahina ng libro? Sa mga darating na araw, ito ang aming sisiyasatin, isang bagong paglalakbay na aming tatahakin, hindi lamang upang tuklasin ang misteryo, kundi upang mas lalong palalimin ang aming relasyon bilang magkapatid. Mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang relasyon namin ni ate. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula, pero parang may kung anong naghiwaga sa aming dalawa. Naalala ko pa ang mahihinang bulong ng hangin sa aming mga tainga habang naglalaro sa likod ng bahay. Parang may sinasabi sa amin ang hangin na oras na para sa pagbabago.
Isang umaga, habang nag-aagahan kami, napansin kong may kakaiba sa mga mata ni ate. Parang may ningning, isang uri ng liwanag na di ko pa nakikita noon. May naisip ako, bunso, sabi niya habang ngumunguya ng pandesal. Bakit hindi natin subukan ang ideya ni mama, ang pagbabahagi, pero hindi lang sa mga laruan, kundi sa lahat ng bagay, pati sa oras, sa kwento, sa lungkot at saya. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero ang saya ko dahil siya mismo ang nagimbita sa akin na magbahagi. Paano natin gagawin yon, ate? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Simulan natin sa mga kwento. Sagot niya, bawat araw ikukuwento natin ang pinakamahalagang nangyari sa atin. Kahit ano, masaya, malungkot, nakakatawa. Kahit gaano kaliit, basta mahalaga. Sumang-ayon ako. At sa araw na iyon, sinimulan namin ang aming bagong gawain. Pagkatapos ng klase, sabik kaming nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. Kwentuhan kami ng mga pangyayari sa eskwelahan, ng mga bagong natutunan, ng mga kaibigan at ng mga asaran. Nabubuo ang kwento at umaabot kami sa mga bagay na hindi namin inaasahan sa simula. Sa mga kwentuhan namin, nalaman ko ang mga bagay na hindi ko alam tungkol kay ate, na mahilig pala siyang magpinta, na may kinakatakutan siyang guro, at na mayroon siyang crush sa kaklase. Habang lumipas ang mga araw, unti-unti kong naramdaman ang koneksyon namin ni ate. Tila baga nagiging mas malapit kami sa isa't isa, mas naiintindihan ang bawat damdamin. Nagkaroon kami ng isang mundong kami lang ang nakakaalam, isang lugar na puno ng tiwala at pag-unawa. Maraming beses din na may mga kwento akong hindi sana maibabahagi sa iba, pero sa kanya ay nagagawa ko. Parang may magic sa aming kwento. Nagiging tulay ito sa pagitan ng mga damdamin namin. Isang hapon, habang tahimik naming pinapanood ang paglubog ng araw, biglang nagsalita si ate. Alam mo, bunso, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong ang mga mata. Matagal ko nang gustong sabihin ito, pero natatakot ako. Natatakot akong hindi mo maintindihan. Ano yon, ate? Tanong ko, habang pinilit kong ipakita sa kanya na handa akong makinig. Alam mo ba kung bakit minsan ay parang galit ako sa'yo? Yung mga panahong pinapagalitan kita kahit sa maliliit na bagay? Tumango ako. Oo, alam ko, pero hindi ko alam ang dahilan. Akala ko noon, basta ganun lang talaga siya. Kasi bunso, minsan naiinggit ako sa'yo. Naiinggit ako sa kung paano mo nakukuha ang atensyon ni mama at papa. Minsan pakiramdam ko hindi ko na sila kayang pasayahin tulad ng ginagawa mo. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko naisip na ganun pala ang pakiramdam ni ate. Pero ate, mahal ka nila, mahal ka namin. Hindi mo kailangang mag-alala. Higit sa lahat, mahal kita. Ngumiti si ate sa akin at alam kong sa sandaling iyon may nabago sa pagitan namin. Parang may pader na bumagsak, isang hadlang na nawala at sa wakas malaya na kaming magbahagi sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng aming tahimik na pag-uusap, may isang bagay na gumugulo sa akin. Isang pangyayari na hindi ko pa naikwento kay ate. Isang bagay na natuklasan ko kamakailan. Isang lihim na nakatagong mabuti sa likod ng aming lumang aparador. Ate, bigla akong sabi, may kailangan akong ipakita sa iyo bukas. Isang bagay na natuklasan ko. Ano yon, bunso? Tanong niya, puno ng kuryosidad ang mga mata. Basta bukas, kapag may oras tayo. Ngumiti siya, tila isang pagsang-ayon sa aking mungkahi. At sa sandaling iyon, alam kong sa susunod na araw, isang bagong kabanata ang bubuksan namin. Isang pinto na kailangang pasukin, isang lihim na kailangan naming pagbahaginan. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala. Paano kung ang lihim na ito ay makasira sa nasimulan naming pagbabago? Paano kung sa halip na mas mapalapit kami, ito pa ang maging dahilan ng paglayo ng aming damdamin? Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong magtiwala.
Kailangan kong maniwala na sa kahit anong pagsubok, ang aming pinagsamahan ng magiging sandigan. At sa ilalim ng dapit hapon, sa pagitan ng mga bulong ng hangin at mga kwento ng nakaraan, naghahanda kami para sa bagong yugto ng aming buhay. Isang kwento ng pagbabahagi, ng pagtitiwala at ng pag-asa sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa aming magkapatid. Ako si Miguel, 11 taong gulang, at ang aking kapatid na si Lara ay siyam. Noong una, palaging may inggitan at alitan sa pagitan namin. Palagi kaming nagtatalo sa maliliit na bagay, laruan, damit, at maging sa atensyon ng aming mga magulang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pangyayari ang nagturo sa amin ng tunay na halaga ng pagbabahagi. Isang umaga, habang tinutulungan ko si Lara sa kanyang takdang aralin sa matematika, napansin ko ang kanyang pag-aalala. Sinubukan kong intindihin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sa wakas, huminga siya ng malalim at sinabi ang kanyang problema. Kuya, natatakot akong magkamali sa pagsusulit ko bukas. Lahat ng kaklase ko ay matatalino at parang ako lang ang hindi makasabay. Ani Lara na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. Bilang isang kuya, alam ko na kailangan ko siyang suportahan. Huwag kang mag-alala, Lara. Tutulungan kita, mag-aaral tayong magkasama gaya ng ginawa natin noong nakaraang linggo. Kaya natin to. Nagpatuloy kami sa pag-aaral buong araw. Ibinahagi ko sa kanya ang mga natutunan ko sa matematika at sinikap kong gawing simple ang mga konsepto para mas madali niyang maunawaan. Nakita ko ang pagliwanag ng kanyang mga mata sa tuwing nauunawaan niya ang isang mahirap na problema. Sa mga sandaling iyon, naisip ko kung gaano kahalaga ang magbahagi ng kaalaman at oras para sa kapakanan ng iba. Kinabukasan, habang papunta kami sa paaralan, naramdaman ko ang kaba ni Lara. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing, "Kaya mo iyan, Lara. Naniniwala ako sa iyo." Ngumiti siya at alam kong kahit papaano ay nabawasan ang kanyang kaba. Habang naghihintay sa labas ng silid-aralan, hindi ko mapigilan ang pag-aalala para kay Lara. Sa bawat pintig ng oras, iniisip ko kung paano niya hinaharap ang pagsusulit. Nang magring ang bell, agad siyang lumabas ng silid at mabilis akong lumapit sa kanya. Kuya, ang saya ko, parang ang dali lang ng pagsusulit. Salamat sa pagtulong mo, masigla niyang sinabi. Natuwa ako sa kanyang tagumpay. Sa wakas, nakita ko ang bunga ng aming pagsisikap. Ngunit hindi ko alam na ang araw na iyon ay magdadala ng isang mas malaking pagsubok sa amin. Pag-uwi namin sa bahay, nadatnan namin ang aming mga magulang na tila balisa. Agad nilang ibinalita ang isang hindi inaasahang pangyayari. Mga anak, kailangan nating maghanda. May paparating na bagyo. Sinasabing malakas ito, kaya kailangan natin ng sapat na pagkain at tubig. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang takot at kaba. Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Lumingon ako kay Lara at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Agad kong naisip na kailangan naming magtulungan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya. Habang ang aming mga magulang ay abala sa paghahanda, kami ni Lara ay nagdesisyon na i-organize ang aming mga laruan at gamit. Napagkasunduan namin na ilagay sa isang kahon ang mga mahahalaga at mga bagay na maaari naming ibahagi sa iba kung sakaling kailanganin. Habang inaayos namin, natagpuan ni Lara ang kanyang paboritong teddy bear. Kuya, pwede bang isama natin ito? Alam kong mahalaga ito sa akin, pero pakiramdam ko, kailangan ko itong ibahagi sa iba kung sakaling may nangangailangan. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa kabila ng kanyang pagiging bata, nakita ko ang kanyang pagmamalasakit sa iba. Niyakap ko siya at nagpasalamat sa kanyang pagiging matatag at mapagbigay.
Sa pagdating ng bagyo, naramdaman namin ang malakas na hangin at ulan. Ang aming bahay ay tila niyuyugyog ng lakas ng bagyo. Ang aming pamilya ay nagtipon sa sala, nagdarasal na sana ay makaligtas sa panganib. Habang yakap-yakap ko si Lara, narinig namin ang tunog ng sirena mula sa labas. Isang babala na kailangan naming lumikas sa mas ligtas na lugar. Agad kaming nagdesisyon na sundin ang utos ng mga otoridad. Sa aming paglikas, bit-bit namin ang kahon ng mga gamit na inihanda namin. Habang naglalakad sa ulan at hangin, hindi ko maiwasang mag-alala kung ano ang magiging kalagayan namin sa mga susunod na oras. Sa isang iglap, biglang may sumalubong na malakas na hangin. Napahinto kami ni Lara at nagkatinginan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang takot na baka may mangyari sa amin. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang tibay ng aming loob. Alam kong kami ay magkasama, handang harapin ang anumang pagsubok. Sa dulo ng kalsada, nakita namin ang isang grupo ng mga tao. Sila ay nag-aalok ng tulong sa mga nangangailangan. Sa kabila ng hirap, naramdaman namin ang pag-asa. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng kaguluhan, may isang misteryosong tao na lumapit sa amin. May dala-dalang kahon na tila puno ng mga gamit na kailangan namin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kakaibang ningning na tila may lihim na siyang itinatago. Sa mga sandaling iyon, nagtataka ako kung sino siya at bakit siya nag-aalok ng tulong. Ngunit bago ko pa man siya makausap, bigla siyang nawala sa aming paningin, iniwan kami ng maraming tanong sa aming isipan. Sino siya? Bakit siya nandito? Ano ang susunod na mangyayari sa amin? Sa kabila ng aming pagkalito, alam ko na ang araw na iyon ay magdadala ng bagong yugto sa aming buhay. Ako si Lila, ang mas nakatatandang kapatid ni Bino. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago sa aming dalawa. Simula nang matutunan namin ang halaga ng pagbabahagi, parang may kakaibang liwanag ang bumabalot sa aming tahanan. Ang mga dating away na walang kwenta ay napalitan ng tawanan at kwentuhan. Isang araw, habang naglalaro kami sa likod ng bahay, may napansin kaming kakaiba. Matagal na kaming nagtatago-tago sa likod ng malalaking puno, ngunit ang isang punong akala namin ay pangkaraniwan lang ay tila may itinatagong lihim. Sa ilalim ng kanyang makakapal na mga ugat ay may isang maliit na lungga. Hindi namin ito napansin dati, marahil dahil sa palagi kaming abala sa aming mga laro. Bino, tingnan mo ito, tawag ko sa kapatid ko habang tinuturo ang lungga. Sumilip si Bino at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kuryosidad. Ano kaya ang nasa loob? Tanong niya, puno ng pag-asam. Dahan-dahan kaming lumapit, nang ilawan namin ng flashlight ang loob, nagulat kami sa aming nakita. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang nakatago sa loob ng lungga. May mga ukit ito na tila lumang-luma na at puno ng alikabok. Sa tingin mo, dapat ba nating buksan? Tanong ni Bino, bahagyang nag-aalangan. Oo naman. Ano pa ang silbi ng pagkatuklas kung hindi natin aalamin? Sagot ko, puno ng excitement. Binuksan namin ang kahon at sa loob nito ay may nakatago na lumang diary. Ang mga pahina ay tila napakadelikado na, ngunit mababasa pa rin ang mga sulat. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng may-ari, Benilda. Benilda? Sino kaya siya? Bulong ni Bino. Habang binabasa namin ang diary, unti-unting lumalabas ang istorya ng isang batang babae na naninirahan sa aming bahay noong matagal ng panahon. Ang kwento ni Benilda ay puno ng saya, ngunit sa huli ay may mga bahagi ng kalungkutan. Nagtapos ito sa isang misteryosong pahayag. Ang lihim ng puno ay magdadala ng liwanag sa mga nangangailangan. Parang may koneksyon ito sa atin, sabi ko, naguguluhan ngunit puno ng pag-asa. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin ng liwanag sa mga nangangailangan? Tanong ni Bino,
Pilit iniintindi ang mensahe. Hindi ko rin alam ang kasagutan, ngunit sa aming mga puso ay naramdaman namin na may mahalaga sa likod ng mga salitang iyon. Marahil ito ang dahilan kung bakit kami natutong magbahagi. Ang puno ay tila nagsilbing tagapag-alaga ng lihim na ito, at kami ang natagpuang tagapagmana. Mula noon, sinimulan naming pag-aralan ang bawat pahina ng diary ni Benilda. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan namin ang mga kwento ng kanyang buhay. Isang araw, may natuklasan kaming bahagi na tila may ibang kahulugan. May mga simbolo at guhit na hindi namin maintindihan. Sinubukan namin itong i-decode, ngunit tila walang sagot. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, biglang may pumasok na ideya sa aking isipan. Kinuha ko ang diary at muling binasa ang bahagi kung saan nakaguhit ang mga simbolo. Sa ilalim ng mga guhit ay nakasulat ang mga salitang magsimula sa simula. Magsimula sa simula, bulong ko sa aking sarili, naguguluhan. Kinabukasan, sinabi ko kay Bino ang aking natuklasan. Sa tingin ko, may dapat tayong gawin. Kailangan nating bumalik sa puno. Puno ng kaba at excitement, bumalik kami sa likod ng bahay. Sa ilalim ng liwanag ng araw, sinimulan naming hanapin ang anumang palatandaan sa ilalim ng puno. Wala kaming nakita, ngunit sa likod ng mga ugat ay may nagliliwanag na tila bato. Ano yan? Tanong ni Bino habang ipinapakita ang bato. Nang hawakan namin ang bato, biglang lumiwanag ang paligid at sa aming harapan ay may lumitaw na imahe ng isang batang babae, si Benilda. Sa kanyang mga mata ay makikita ang lungkot, ngunit sa kanyang ngiti ay tila may pag-asa. Salamat sa pag-unawa, sabi ni Benilda habang unti-unting naglalaho ang imahe. Nagulat kami sa aming nakita, ngunit sa aming mga puso ay naramdaman namin ang saya. Ang puno ay hindi lamang tagapag-ingat ng lihim, kundi naging daan para sa amin upang mas maunawaan ang halaga ng pagbabahagi. Sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang mag-isip kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa aming mga isip, alam namin na may mas malalim pang misteryo na naghihintay na matuklasan. Sa likod ng puno, sa ilalim ng mga lihim nito, natutunan namin ang tunay na halaga ng pagbabahagi. Ngunit sa likod ng mga kwento ni Benilda, may isang bahagi na tila hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ano ang susunod na lihim na aming matutuklasan? Sa pagkakataong ito, naupo kaming magkapatid sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa likod ng aming bahay. Ako si Miguel at ang kapatid kong si Lina ay palaging kasama sa mga maliliit na pakikipagsapalaran namin. Madalas naming ginugugol ang mga hapon sa paglalaro at pag-iisip ng mga bagong ideya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, tila may bumabagabag sa isip ni Lina. Pansin ko ito sa kanyang mga mata na tila may lihim na itinatago. Miguel, may gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Lina habang kumukuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ngunit kailangan mong mangako na hindi mo ito sasabihin kahit kanino. Nag-aalinlangan man ay tumango ako, dala ng kaututang dila at pagkamausisa. Siyempre, Lina, ano ba iyon? Binuksan ni Lina ang papel at nagulat ako sa aking nakita. Isa iyong mapa, ngunit hindi pangkaraniwang mapa. Ipinapakita nito ang aming bahay at ang paligid nito, ngunit may markang pulang X sa isang bahagi na hindi ko pa napupuntahan. Nasaan ito? Tanong ko habang tinititigan ng mapa. Ang aming bahay ay hindi naman kalakihan at tila imposibleng may bahagi itong hindi ko pa napupuntahan. Iyan ang gusto kong ipakita sa iyo, sagot ni Lina. May lihim na silid sa ilalim ng bahay. Natuklasan ko ito nang aksidenteng mahulog ang aking manika sa isang puwang sa sahig sa tabi ng aming aparador. Hindi ko malaman kung naniniwala ba ako o hindi, ngunit ang pagkasabik sa kanyang boses ang nagtulak sa akin na maniwala.
paano mo ito nadiskubre? Matagal ko nang napapansin ang puwang na iyon, ngunit kahapon ko lang sinubukan na silipin. Nang buksan ko ang sahig, nakita ko ang 100 pababa, paliwanag ni Lina. Agad kaming pumasok sa bahay at dumiretso sa kanyang kwarto. Tinulungan ko siyang itulak ang aparador at doon nga nakita ko ang sinasabi niyang puwang. Ang maliit na bahagi ng kahoy na sahig ay maaaring itaas at sa ilalim nito ay may makitid na hagdan pababa. Sigurado ka ba dito, Lina? Tanong ko habang tinitingnan ang madilim na daan. Oo, Miguel. Ngunit mag-ingat tayo, sagot niya. Maaaring may dahilan kung bakit ito itinago. Dahan-dahan kaming bumaba. Ang mga hagdang gawa sa kahoy ay tila matagal nang hindi nagagamit at bawat hakbang ay nagbabadya ng panganib. Ngunit sa aming pagbaba, may kakaibang pakiramdam ng pagkamangha ang bumalot sa amin nang makitang may maliit na silid sa ilalim. Napakaliwanag nito. Salamat sa ilang lumang bumbilya na tila masusing nakatago roon. Sa gitna ng silid, may nakalagay na luma at pinalamutian na kahon. Lumapit kami ni Lina at dahan-dahang binuksan ito. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Mga lumang larawan ng aming mga magulang, mga sulat, at ilang alahas na tila may malaking halaga. Miguel, ito ba'y kayamanan ng ating pamilya? Tanong ni Lina habang hinahaplos ang isang kuwintas na may makinang na bato. Hindi ko alam, Lina. Ngunit siguradong may kwento sa likod nito, sabi ko habang binabasa ang isa sa mga sulat. Nakasaad doon ang tungkol sa isang lolo at lola na hindi namin nakilala, mga taong tila napakahalaga sa aming kasaysayan. Habang patuloy kaming nag-uusap at nagmamasid sa mga bagay na nasa loob ng kahon, biglang narinig namin ang isang kaluskos mula sa hagdan na tila may paparating. Nagkatinginan kami ni Lina at parehong nangamba sa maaaring mangyari. Sino ang nasa itaas at paano nila nalaman ang tungkol sa lihim na silid? Sa bawat segundo ng katahimikan, tumitindi ang aming kaba. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, biglang may boses na tumawag mula sa itaas. Miguel? Lina? Nasaan kayo? Boses iyon ng aming ina. Napabuntong hininga kami ng may halong ginhawa at kaba. Hindi namin alam kung paano namin ipapaliwanag ito sa kanya, ngunit alam namin na kailangan naming maging tapat sa kanya tungkol sa aming natuklasan. Ngunit paano kung ang lihim na ito ay may mas malalim na dahilan kung bakit ito itinago? Habang unti-unti naming inaayos ang mga bagay sa loob ng kahon, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam na ang aming pagkakatuklas ng lihim na silid na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento ng aming pamilya na hindi namin inaasahan. Sa wakas, narating namin ang dulo ng daan patungo sa maliit na kubo ng aming lolo at lola. Sa buong paglalakbay, kami ni ate ay walang sawang nagtatawanan, nagkukwentuhan at nag-aalaga sa isa't isa. Pakiramdam ko, bawat hakbang namin ay isang hakbang palayo sa mga luma naming kaugalian, ang pagiging makasarili at ang madalas na pag-aaway na tila walang katapusan. Sa halip, naramdaman ko ang init ng pagkakaibigan at pagmamahalan sa pagitan namin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na parang hindi lang kami magkapatid, kundi magkaibigan na rin. Pagdating namin sa kubo, sinalubong kami ng lola na may ngiti sa kanyang mga labi. "Oh, ang aking mga apo, ang laki na ng inyong itinangkad," bati niya habang yakap-yakap kami. Nakita ko si ate na ngumiti ng tunay at nagpasalamat. Napansin ko rin ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng kapayapaan at kasiyahan na hindi ko pa nakita noon. Sa loob ng kubo, kami ay nagpalipas ng buong maghapon sa paglalaro, pagtulong sa simpleng gawain at, syempre, sa kwentuhan. Sa gitna ng mga tawanan, napansin ko ang pagtatangi ng aking lolo sa kanyang mga kwento. Naikwento niya ang kanyang mga karanasan noong kabataan,
ang mga pagkakataon kung saan natutunan niyang magbahagi sa kanyang mga kapatid. Walang halaga ang yaman kung hindi mo kayang ipamahagi ito sa mga mahal mo sa buhay. Aniya, napatingin ako kay ate at napagtanto kong sa kabila ng aming mga tampuhan, ang aming relasyon ay isa sa pinakamahalaga kong kayamanan. Habang kami ay kumakain ng hapunan, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga tunog ng kalikasan, ang pagkaluskos ng hangin sa mga dahon, at ang paglangit-ngit ng mga sahig na kahoy ay tila nagbibigay ng musika sa aming pagkain. Naisip ko kung paanong ang simpleng pamumuhay at ang pagkakaroon ng oras para sa pamilya ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Sa gitna ng pag-uusap, tinanong ni ate, ano kaya ang mangyayari kung hindi tayo natutong magbahagi sa isa't isa, kuya? Napaisip ako. Siguro ay lagi kaming nag-aaway. Siguro ay hindi kami magiging masaya tulad ngayon. Dumating ang gabi at kami ni ate ay nagdesisyon na matulog na. Sa dilim ng gabi, habang nakahiga kami sa banig, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Bigla niyang sinabi, "Salamat kuya sa lahat ng ginawa mo para sa akin." Napatigil ako, hindi ko inaasahan iyon mula sa kanya. "Salamat din ate," sagot ko. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman kong hindi lang ang aming relasyon ang nagbago, kundi pati na rin ang aming mga sarili. Kinabukasan, nagising kami sa mga sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Naalala kong may ipinangako kaming gawain sa lolo, ang pagtulong sa kanya sa pagtatanim sa maliit na hardin sa likod ng kubo. Sa gitna ng pagtatanim, bigla siyang nagtanong, "Sino ang mas mahusay sa inyo sa pagtatanim?" Sa halip na magtalo, nagtinginan kami ni ate at sabay na sumagot, "Pareho lang po, lolo." Napangiti siya sa aming sagot. Alam ko na sa sagot namin, nakita niya ang pagbabago sa amin. Ngunit sa gitna ng aming kasayahan, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may bagay na hindi pa natutuklasan at ito'y nagiging sanhi ng kaunting kaba sa aking dibdib. Sa paglipas ng mga araw, habang kami ay nag-e-enjoy sa aming bakasyon, nararamdaman kong palapit na nang palapit ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang umaga, habang kami ay nag-aalmusal, biglang may kumatok sa pintuan. Ang aming lolo ang nagbukas at sa kanyang pagbukas nakita ko ang isang matandang lalaki na may daladalang malaking kahon. "Magandang umaga, ako si Mang Pedro, may hiling akong ipagkaloob sa inyo," sabi niya. Nagulat kami at sa kanyang pagpapaliwanag, nalaman namin na ang kahon ay naglalaman ng mga lumang larawan at sulat mula sa aming mga ninuno. Habang tinitingnan namin ang laman ng kahon, biglang may nahulog na papel. Pinulot ito ni ate at sa kanyang pagbasa, bigla siyang natigilan. "Kuya, tingnan mo ito," sabi niya sabay abot sa akin ng papel. Ang nakasulat ay isang lihim na matagal nang itinago. Isang lihim na magbabago sa lahat ng alam namin tungkol sa aming pamilya. Isang lihim na nagbigay ng bagong misteryo sa aming buhay. Habang binabasa ko ito, nararamdaman ko ang dumadaloy na tensyon sa pagitan namin ni ate. Ano ang aming gagawin sa bagong kaalaman na ito? Sa gitna ng aming munting tahanan, walang kapantay ang init ng kasiyahan na bumalot sa amin ni ate. Pagkatapos ng lahat ng aming pinagdaanan, ang alitan, ang tampuhan, at ang hindi pagkakaintindihan, natutunan namin ang kahalagahan ng pagbabahagi at pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng aming mga ngiti at tawanan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago at hindi ko na alam kung paano pa ito mapapanatili. Sa aking puso, may kaba at takot na baka sa paglipas ng panahon ay magkaroon ng lamat ang aming bagong simula. Isang araw, habang kami ni ate ay naglalaro sa bakuran, hindi ko naiwasang mapansin ang isang lumang kahon na nakabaon sa ilalim ng puno ng mangga. Ilang beses ko na itong nakita, ngunit palaging may pumipigil sa akin na buksan ito.
Ngunit ngayon, tila may kakaibang puwersa na nag-uudyok sa akin na suriin kung ano ang laman nito. Ano kaya ang laman ng kahon na yon? Tanong ni ate habang tinuturo ang kahon sa ilalim ng puno. Napansin ko ang kislap ng kanyang mga mata na tila may pagkayamot at sabik sa pag-alam ng misteryo ng kahon. Hindi ko alam, ate. Hindi ko pa ito nabubuksan simula nang makita ko ito. Sagot ko, pilit na itinatago ang aking pagkabahala. Halika, buksan natin, aya ni ate na bahagyang nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Sa kabila ng takot, sumang-ayon ako sa kanya. Dahan-dahan kaming lumapit sa kahon. Ang lupa ay medyo matigas, ngunit sa tulong ng maliit na pala na dala ni ate, unti-unting lumitaw ang kahon sa harap namin. Pareho kaming nag-atubili sa unang pagkakataon na hawakan ito. Ngunit sa kabila ng aming pangamba, nagawa namin itong buksan. Sa loob ng kahon ay isang lumang diary, puno ng mga sulat kamay na tila nagkukwento ng mga pangyayari noong bata pa kami. Isa-isang binuklat ni ate ang mga pahina at doon nagsimula ang kwento ng aming nakaraan. May mga bahagi tungkol sa aming mga pag-aaway, ang maliliit na tampuhan at ang mga hindi pagkakaintindihan. Ngunit higit sa lahat, may isang pahina na naglalaman ng isang lihim na hindi ko inaasahang mabubunyag. Ikaw ang nagsulat nito? Tanong ni ate, habang tinuturo ang isang bahagi ng diary na naglalaman ng mga saloobin ko noong araw na nag-away kami dahil sa isang laruan. Ang laruan na iyon ang naging simula ng aming pag-aaway at sa aking pagsulat, inamin kong itinago ko ito sa isang lugar na hindi niya matatagpuan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang banda, gusto kong ipaliwanag ang aking nararamdaman noon, ang selos, ang galit, at ang hindi ko maipaliwanag na takot na hindi ako sapat bilang kapatid. Ngunit sa kabilang banda, alam kong ang pagtatapat ay maaaring magdulot ng lamat sa aming bagong simula. Oo, ate, ako ang nagsulat niyan, sagot ko, habang ang aking mga mata ay puno ng pagsisisi. Noong araw na iyon, naramdaman ko na parang hindi ako mahalaga, kaya't itinago ko ang laruan na iyon para sa sarili ko, sa pag-asang sa pamamagitan nito ay makakahanap ako ng kaligayahan. Tahimik si ate, ngunit tila may kapatawaran sa kanyang mga mata. Alam mo, kahit noon pa man, alam kong mahalaga ka sa akin. Hindi na uubos ang pagmamahal ko para sa iyo. Kung minsan, kailangan lang nating masaktan para matutunan ang mga bagay na hindi natin nakikita. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-asa. Ang aming nakaraan ay hindi na isang hadlang, kundi isang tulay patungo sa mas matibay na koneksyon bilang magkapatid. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaayos, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari sa susunod? Habang nakatingin kami sa diary, napansin namin ang isang maliit na papel na nakatago sa likod ng huling pahina. Nang buksan namin ito, may mga salitang nakasulat na tila isang mensahe mula sa aming yumaong lola. Sa bawat lihim na nagtatago, may isang katotohanang naghihintay na mabunyag. Ang inyong pagmamahalan ang susi sa pagbubukas ng bagong kabanata. Higit sa lahat, ang mensahe ng aming lola ay tila isang paalala na kahit ano pa man ang mangyari, ang pagmamahalan namin bilang magkapatid ang magiging gabay sa amin. Ngunit sa likod ng mensaheng iyon, may isang tanong na naglalagay ng kaba sa aking dibdib. Ano pa kaya ang mga lihim na nakabaon sa aming nakaraan? Sa paglipas ng mga araw, alam kong may mga bagay pa kaming kailangang tuklasin. Ngunit sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado. Kami ni ate ay magkasama sa lahat ng laban. Kung anuman ang mangyari, ang aming pagmamahalan ang magiging sandigan namin sa bawat pagsubok na darating. Ngunit sa likod ng aming bagong simula, may isang lihim na nagkukubli. Isang lihim na handa ng mabunyag sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa bawat pag-ikot ng buhay, may twist na naghihintay. At ang twist na ito,
hindi namin inaasahan. Sa araw na ito, ang init ng araw ay tila napakaliwanag sa aming munting baryo. Ako'y si Miguel, 10 taong gulang, at lagi kong kasama ang aking kapatid na si Cara, na 1 taon ang tanda sa akin. Minsan, mahirap makahanap ng pagkakasundo, lalo na't pareho kaming may matitigas na ulo. Ngunit, sa kabila ng mga pagtatalo, natutunan ko na ang aming ugnayan at pagmamahal sa isa't isa ay mas matibay kaysa sa anumang alitan. Nagsimula ang umagang ito ng maaga at habang kami ni Cara ay naglalakad patungo sa palengke upang tumulong sa aming ina, napansin ko ang kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Parang may iniisip siyang plano, ngunit hindi niya ito sinasabi sa akin. Madalas mangyari ito at kadalasan ay nagtatapos kami sa isang masayang paglalakbay o sa isang bagong pagkakaintindihan. Habang naglalakad kami, tinanong ko siya, Cara, may balak ka bang gawin mamaya? Parang excited ka? Ah? Ngumiti siya, ngunit hindi pa rin niya isinagot ang tanong ko. Basta Miguel, maghintay ka lang. May sorpresa akong inihanda para sa'yo. Sabi niya habang hinahagis ang kanyang buhok sa hangin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang binabalak, ngunit alam kong lagi siyang may magandang intensyon. Pagdating namin sa palengke, sinimulan namin ang pagtulong sa aming ina sa kanyang tindahan ng prutas. Sa kabila ng init at ingay ng palengke, ang oras ay lumilipas ng hindi namin namamalayan. Ang mga tao ay dumadaan, bumibili at nakikipagkwentuhan habang kami ni Cara ay abala sa pagbabalot ng mga prutas. Maya-maya, habang abala ako sa pagtulong sa isang matandang babae, bigla akong naramdaman ang tapik ni Cara sa aking balikat. Miguel, tara na, sabi niya at tinuro niya ang daan palabas ng palengke. Nagpaalam kami sa aming ina at sinimulan namin ang paglalakbay pabalik sa bahay. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang excitement sa aking dibdib. Ano kaya ang sorpresa niya? Alam kong hindi magtatagal at malalaman ko rin ito. Pero sa kabila ng excitement, may konting kaba rin akong nararamdaman. Pagdating namin sa bahay, agad akong niyaya ni Cara sa likod ng aming bakuran. Halika, Miguel. Dito tayo, sabi niya habang tinuturo ang isang lumang punong mangga na matagalin na naming pinaglalaruan. Sa ilalim ng punong ito, marami na kaming alaala. Mga tawanan, kwentuhan, at minsan, mga pagtatalo. Ngunit ngayon, tila may bagong kabanata na naman kaming isusulat dito. Sa ilalim ng lilim ng punong mangga, nakita ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa makulay na papel. Ano ito, Cara? Tanong ko, habang tinitingnan ko ang kahon. Ngumiti siya at sinabing, Miguel, ito ang aking sorpresa para sa'yo. Alam kong madalas tayong nag-aaway sa mga bagay na pareho nating gusto. Kaya naisip ko, bakit hindi natin subukan na magbahagi sa isa't isa? Binuksan ko ang kahon at sa loob nito, nakita ko ang 2 magkaparehong laruan. Isang maliit na robot na matagal na naming inaasam. Napangiti ako hindi lamang dahil sa laruang nasa harapan ko, kundi dahil sa ginawa ni Cara. Pareho tayong may robot, Miguel. Magkasama tayong maglaro at magkasama rin natin itong alagaan, sabi niya habang nakangiti. Sa sandaling iyon, parang may nagbukas na bagong pintuan sa aming ugnayan bilang magkapatid. Natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay dapat ipaglaban. Minsan, mas masarap sa pakiramdam ang magbahagi at mag-unawaan. Ngunit, sa kabila ng masayang sandali, biglang may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likod ng bakuran. Parang may gumagalaw sa mga dahon at ang tunog nito ay tila hindi pangkaraniwan. Napatigil kami ni Cara at nagkatinginan, parehong nagtataka kung ano ang narinig namin. Anong tunog yon, Cara? Tanong ko habang nararamdaman ko ang konting kaba sa aking dibdib. Tumayo siya at sinabing, hindi ko alam, Miguel. Tara, tingnan natin. Naglakad kami palapit sa pinagmumula ng tunog, parehong may halong excitement at takot sa aming mga hakbang.
Sa likod ng makapal na mga dahon, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang maliit na kuting, tila nawawala at nangangailangan ng tulong. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang tunay na pagsubok ng aming kakayahang magbahagi ay nagsisimula pa lamang. Habang kami nakatingin sa kuting, nagtanong si Kara, "Miguel, paano kaya natin matutulungan ang kuting na ito?" Sa kabila ng aming sorpresa, alam kong ito ang bagong pagkakataon para sa amin na magbahagi ng aming pagmamahal, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa iba. Habang iniisip namin ang susunod na hakbang, naramdaman ko ang init ng araw na tila nagpapaalala na ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa at bagong pagkakataon para sa pag-unawa at pagmamahal. Ngunit kung paano namin haharapin ang hamon na ito, iyon ang tanong na umaasa ng kasagutan. Sa likod ng bahay ay naroon ang aming munting hardin na punong-puno ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Dito ko madalas makita si Ana tuwing umaga, nagdidilig at nag-aalaga sa mga tanim. Minsan, sinasamahan ko siya para makipagkuwentuhan habang sumisimsim ng sariwang hangin. Ngayong umaga, naisip kong samahan siya ulit, dala ang aming paboritong inumin, tsokolate na mainit. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa hardin, naalala ko ang mga panahong madalas kaming magtalo ni Ana. Walang araw na hindi kami nag-aaway tungkol sa maliliit na bagay, mula sa mga laruan hanggang sa pinakapaborito naming pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti naming natutunan ang kahalagahan ng pagbabahagi. Naging mas malapit kami sa isa't isa at natutunan naming pahalagahan ang pagkakaiba ng aming mga personalidad. Sa pagdating ko sa hardin, nakita ko si Ana na nakaluhod at masigasig na nag-aalis ng mga damo sa gilid ng mga rosas. "Good morning, Ana. Mukhang masigasig ka na naman ngayon." Bati ko habang inaabot ang tasa ng tsokolate. "Good morning, kuya. Salamat sa tsokolate. Alam mo naman, gusto kong laging maayos ang hardin natin." Sagot ni Ana habang tinanggap ang tasa. Umupo ako sa tabi niya at sabay kaming nagmasid sa paligid. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga dahon at bulaklak. Tila ba ang hardin ay larawan ng kapayapaan, isang lugar kung saan lahat ng bagay ay nagkakasundo. "Ana, naalala mo ba yung mga panahon na lagi tayong nag-aaway?" Tanong ko habang nakatingin sa kanya. "Oo naman, kuya, pero tingnan mo tayo ngayon, mas maayos na ang lahat. Dati, hindi ko sukat akalain na magiging ganito tayo kalapit." Tugon niya sabay ng ngiti. Tipikal sa amin ang pag-uusap na ganito. Bagaman madalas nangyayari ang mga pag-aaway, natutunan namin ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagbabahagi. Marami kaming natutunan mula sa isa't isa, mga aral na hindi namin makakalimutan habang buhay. Alam mo, Ana, napansin kong mas gumanda ang hardin natin simula nung nagkasundo tayo. Parang simbolo ito ng pagbabago natin, sabi ko habang humigop ng tsokolate. "Tama ka, kuya. Siguro, dahil mas nagkakaintindihan na tayo, mas nagiging maayos ang lahat sa paligid natin." Paliwanag ni Ana. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may dumating na isang sulat. Isang estranghero ang nag-abot nito sa akin, sabay sabing mula ito sa aming magulang. Naguluhan ako sa pangyayari. Bakit may sulat mula sa kanila gayong nandito lang naman sila sa bahay? Binuksan ko ang sobre at binasa ang nakasaad. "Mahal naming mga anak, may mahalaga kaming sasabihin sa inyo. Alam namin na marami kayong natutunan sa isa't isa, ngunit may isang bagay pang kailangan ninyong malaman. Hindi kami ang tunay ninyong magulang. Matagal na namin itong itinatago. Ngunit sa tingin namin ay oras na para sabihin sa inyo ang totoo. Hindi namin alam kung paano kayo tutugon sa balitang ito, ngunit umaasa kami na patuloy kayong magiging matatag at magkasama sa anumang hamon na darating."
mahal namin kayo, nanay at tatay. Halos hindi ko maubos ang aking hininga sa pagkabigla. Tumingin ako kay Ana na tila ba naguguluhan din sa aming nabasa. Naramdaman ko ang biglang pagbigat ng aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang balitang ito. Ano ang mangyayari sa amin ngayon? Gusto kong magtanong, ngunit tila ba nawala lahat ng salita sa aking isipan. Naramdaman ko ang kamay ni Ana na humawak sa akin, isang tahimik na pag-asang hindi namin hahayaang sirain ng balitang ito ang aming samahan. Kuya, anong gagawin natin? Tanong ni Ana. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang sagot. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, kailangan naming manatiling magkasama. Hindi ko alam ang magiging kinabukasan namin. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi ko hahayaang mawala ang aming samahan. Sa likod ng aming isipan, naroon ang pangamba at mga tanong. Sino kami? Ano ang aming tunay na kwento? Ngunit sa harap ng lahat ng ito, naroon din ang pag-asa. Pag-asang hindi kami nag-iisa sa pagharap sa bagong kabanata ng aming buhay. Habang pinagmamasdan ang hardin, naisip ko na parang kwento lang ng aming mga tanim, may mga pagsubok at hamon, ngunit sa dulo, ang mga bulaklak ay patuloy na namumukadkad. Sa kabila ng lahat, kami ay dalawang magkapatid na natutong magbahagi sa isa't isa, handang harapin ang anumang hamon na darating. Ngunit sino nga ba kami? Pagkalabas namin sa silid-aralan, ramdam ko ang malamig na hangin na tila yumakap sa akin. Ang araw ay unti-unting bumababa, ngunit sa kabila ng pagod, mula sa maghapong pag-aaral, may kakaibang sigla sa aking puso. Ngayon ang araw na matagal ko nang hinihintay, ang araw na makakapag-usap kami ni ate tungkol sa isang bagay na matagal ko nang itinatago. Kuya, tara na! Sigaw ni ate mula sa pintuan ng paaralan. Nakangiti siya habang lumalapit sa akin, hawak ang kanyang bag na puno ng mga libro. Sa kabila ng aming mga tampuhan, hindi ko maikakaila na si ate ang isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa paglakad namin pauwi, nag-usap kami tungkol sa mga nangyari sa paaralan. Si ate ay palaging masayahin, kaya't hindi ko maipagkaila ang kasiyahan na kasama siya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Mga bagay na hindi madali para sa akin. Ate, may sasabihin sana ako. Bungad ko habang pinagmamasdan ang mga dahon ng puno na unti-unting nalalaglag, tanda ng nalalapit na taglamig. Ano yun, kuya? Tanong niya, agad na bumaling sa akin. Nagdalawang isip ako. Paano ko nga ba sisimula ng pag-amin? Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang, tila lalong bumibigat ang aking damdamin. Ngunit sa wakas, nagpasya akong simulan na ito. Alam mo ba kung bakit lagi kitang inaaway tuwing may bagong laruan si mama para sa'yo? Tanong ko, pilit na hinahanap ang tamang tono. Nagulat siya sa tanong ko. Bakit nga ba kuya? Akala ko galit ka lang sa akin. Sagot niya, halatang naguguluhan. Hindi naman ganun, ate. Naiinggit ako kasi palaging ikaw ang may bagong gamit. Parang lagi kang mas mahalaga. Pag-amin ko, hindi maalis sa isip ko ang mga pagkakataong nag-away kami dahil sa mga walang kwentang bagay. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Talaga, di ko alam na ganun ang nararamdaman mo, kuya. Akala ko lang talagang nag-aaway tayo kasi ganun tayo. Tugon niya, may halong pagkabigla at pangunawa sa kanyang boses. Napabuntong hininga ako. Sorry ate, hindi ko alam kung paano kita kakausapin tungkol dito noon. Pero gusto kong magbago. Gusto kong matutunan na magbahagi sa iyo ng nararamdaman ko, pati ng mga bagay na meron ako. Sabi ko, may halong kaba at pag-asa. Ngumiti si ate at hinawakan ng kamay ko. Alam mo kuya, hindi naman mahalaga kung sino ang may bagong gamit. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Kung meron akong laruan, pwede naman nating pagsaluhan yon. Ano ba ang silbi ng mga bagay kung hindi naman tayo masaya? Wika niya, puno ng pagmamahal ang kanyang tinig.
Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa aking palad at tila nawala ang lahat ng inggit na matagal kong kinimkim. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas magaan na ang pakiramdam ko. Sa wakas, natutunan ko ang halaga ng pagiging bukas sa nararamdaman, ang halaga ng pagkakaibigan at pagmamahalan sa pagitan ng magkapatid. Habang papalapit kami sa bahay, napansin kong may kakaibang ingay sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ko at nagmamadali kaming pumasok. Tumambad sa amin ang isang eksena na hindi namin inaasahan. Si Mama ay nakaupo sa sala, hawak ang telepono at tila balisa. "Anak, may kailangan kayong malaman," bungad niya, halatang hindi mapakali. "Ano po yun, Mama?" tanong ni ate. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Tumayo si Mama at lumapit sa amin. "May tawag ako kanina. May nangyari kay Papa habang nasa trabaho siya," sabi niya, puno ng tensyon ang kanyang tinig. Nagkatinginan kami ni ate, pareho kaming nag-aalala. "Ano pong nangyari?" tanong ko, hindi mapigilan ng kaba sa aking dibdib. "Naaksidente si Papa. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan natin pumunta doon," sagot ni Mama, halos hindi makatingin sa amin. Sa sandaling iyon, tila bumaliktad ang mundo ko. Ang pag-aalala para kay Papa ay mabilis na bumabalot sa akin at nagdulot ng takot na hindi ko pa naramdaman. Nagmamadali kaming nag-ayos upang pumunta sa ospital, hindi alintana ang pagod o gutom. Habang nasa sasakyan kami patungo sa ospital, tahimik kaming nagdasal ni ate. Sa kabila ng aming pagkakaayos, isang bagong pagsubok ang dumating sa amin. Isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kasama ko si ate sa pagharap sa kung anumang mangyari. Ang aming natutunan sa isa't isa ay magiging gabay namin sa pagharap sa paghamon ng buhay, magkasama, handang magbahagi ng lakas at pagmamahal.